Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 6. Basa. Ikalawang Hari, chapter 6, verse. Pinalutang ang talim ng palakol. Yun yung pinaka-title guys. Pinalutang ang talim ng palakol. Ikalawang Hari, chapter 6, verse 1, minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinapamahalaan niya. Sinabi nila, maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Verse 2, kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay. Pumayag naman si Eliseo. Verse 3, sinabi ng isa sa kanila, kung maari po ay sumama kayo sa amin. Sige, sasama ako, sagot niya. Verse 4, at pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Verse 5, nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon. Verse 6, itinanong ni Eliseo, saang banda nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Verse 7, sinabi ni Eliseo, kunin mo na, inabot naman iyon ng lalaki. Si Eliseo at ang mga taga-Syria. Guys, alam niyo na lahat ng propeta. Ang propetang si Eliseo ay halos katulad din ni propeta Elias. Yung mga guys, yung mga kababalaghan, yung mga alam mong imposibleng gawin, nagagawa niya. Katulad niya, napalutang yung talim ng palakol. Ayun, napalutang yung palakol. Ayun, alam mo na. Di ba imposible na yun na, na magawa. Pero maghahagis lang ng kahoy, tapos lulutang na agad yun. Yung talim ng palakol. Di ba miracle na yan? Okay, ulit tayo dito. Si Eliseo, nandito naman tayo sa ulitin kayong Ikalawang Hari, chapter 6, verse 7. Sinabi ni Eliseo, kunin mo na, inabot naman iyon ng lalaki. Si Eliseo at ang mga taga-Syria. Ikalawang Hari, chapter 6, verse 8. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila, ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Verse 9, ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel, binalaan niya ito. Huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. Verse 10, at pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria at lahat ng lugar na sasabihin sa kanya ay pinalalagyan ng mga bantay. Verse 11, dahil dito labis na nabahala ang hari ng Syria kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo nagtotoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuhatan sa hari ng Israel? Verse 12, isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari, si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak. Verse 13, sinabi niya, kung ganon, hanapin ninyo siya at hulihin. May nagsabi sa kanya si Eliseo ay nasa Dotan. Verse 14, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Guys, para sa generation natin ngayon, sino kaya ang propeta ng Israel? Kasi hindi sila nawawala na propeta eh. Ang kahalili ni Elias, itong si Eliseo. Pag namatay naman ito si Eliseo, ay wag ko kung sinong basahin pa natin sa susunod. Kung sino na namang papalit sa kanya. Pero ngayon sa generation natin, hindi lang natin alam kung sino naman ang propeta ng Israel. Verse 15. Okay. May nagsabi sa kanya si Eliseo ay nasa Dotan. Binalikan ko yung verse 13 guys. Sinabi niya, kung ganoon hanapin ninyo at hulihin
May nagsabi sa kanya si Eliseo ay nasa Dothan, verse 14. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Ikalawang Hari, chapter 6 verse 15. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Verse 16, sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Verse 17, at siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Verse 18, nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin ulit si Eliseo, Yahweh, bulagin po ninyo sana sila, at binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Verse 19, sinabi niya sa mga ito, hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo. At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Verse 20, pagpasok nila sa lungsod, nanalangin sa Eliseo, Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Verse 21, nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? Verse 22, sumagot siya, huwag. Mahal na hari, hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya sa halip pakanin ninyo sila at painumin, pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Verse 23, nagpadala ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria sa pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Ang pagkubkob sa Samaria. Ikalawang Hari, chapter 6, verse 24, hindi nagtagal tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Verse 25, dahil dito ay nagkaroon ng tagutom sa Samaria, ang isang ulo ng asno ay nagkakalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Ano tong dumi? Pakinggan nyo guys. Ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Binibili ba ang dumi ng kalapati? Pang ano yun? Okay. Binibili ang dumi ng kalapati. Yung dam, guys. Ngayon ko lang nalaman yan. Verse 26, minsan nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. Yung verse 26 guys, minsan nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Verse 27, sinabi niya, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Verse 28, ano bang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami. Wow, ano ba yan? Okay, ulit. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak naman niya ang kakainin namin. Verse 29, kaya naman po iniluto namin ang aking anak at kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago ko niya at ayaw niyang ibigay. Naman, anong klase bang mga... Ay, nako. Yung anak nila guys, niluto tapos kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay. Talaga bang nangyayari tong ganito? Okay, verse 30, nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit. History kasi ito guys ng Israel. So parang binabasa na lang natin yung kanilang mga nakaraan.
Okay. Nang marinig ito, verse 30 guys, ikalawang hari, chapter 6, verse 30. Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit, nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Verse 31, sinabi niya, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayon maghapon hindi ko napupugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat. O anong ugnayan noon? Okay, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayon maghapon. Yung verse 31 guys, sinabi niya, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayon maghapon hindi ko napupugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat. Verse 32, kaya tinutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo, samantala si Eliseo naman ay nasa kanyang bahay at kausap ng pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inuutosan ng hari, hindi pa ito nakakarating doon ay sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, tingnan ninyo at papupugutan pa ako ng mamamatay taong iyon. Pagdating niya rito, isara ninyo ang pinto at bayaan siya sa labas. Kasunod na rin niya ang hari. Verse 33, hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, ang paghihirap natin ito ay padala ni Yahweh. Bakit ko hihintayin ang gagawin ni Yahweh bago ako kumilos? Bukas na itong chapter 7 guys. Bukas na itong chapter 7. Ikalawang hari, chapter 7. Bye everyone. God bless.